Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel where mindset and discipline comes first. Train with Surgeons TV, ang inyong lingkod. So kung pangarap mong maging sundalo, marino o kawalang bayan, siguradong ayaw mong masayang ang pagkataon na makapasok dahil lamang sa pagkakamaling maaari naman sanang maiwasan. Sa video na ito ay tatalakay natin ang mga top 10 reasons why applicants failed military recruitment, no? Panoorin hanggang dulo dahil baka isa sa mga ito ang dahilan kung bakit hindi ka nakapasa o bakit hindi nakakapasa ang ating maraming aplikante. Okay, magsisimula tayo sa ating pang-sampo. So, 10 reason why applicants fail in military recruitment. Pang-sampo, late submission of requirements. So, maraming aplikante ang agad na na-disqualified dahil kulang o huli ang pagpasa ng mga kinakailangang dokumento. Kahit gaano ka man kalakas, katalino, kung hindi rin sapat o kumpleto ang iyong mga requirements, ay hindi ka rin makakausad sa proseso. Ang pinaka-advise natin dyan, gumawa ka ng checklist at ihanda ang lahat ng mga requirements bago pa man magsimula ang recruitment. Ulitin ko, gumawa kayo ng checklist at ihanda ang lahat ng requirements bago pa man magsimula ang recruitment. So number 10, late submission of requirements. Tuloy tayo sa ating pang number 9 in the list, poor physical condition. Okay, hindi sekreto na mahalaga ang physical fitness sa military service. Maraming aplikante ang bumabagsak dahil hindi sapat ang kanilang endurance, lakas o stamina. So dapat simulan ang regular na pagtakbo, push-up, sit-up at iba pa mga basic exercise ilang buwan bago magsimula ang recruitment. At ang ating pangmalo ay failure in written or aptitude examinations. So, ibig sabihin, hindi lang tayo dito puro pampalakas. Sa recruitment period natin ay marami tayong makasalubong o ma-encounter ng mga written examinations. So, isa ito sa ating mga dapat na paghahandaan. Dahil isa sa mga madalas na nakakaligtaan ng ating mga aplikante ay ang paghahanda para sa written examinations. Hindi sapat na physically fit ka lamang. Kailangan ding maipakita inyong kakayang mag-isip at magdesisyon. Ang pinaka-tip natin dyan ay mag-review kayo ng mga basic mathematics, English, logical reasoning at iba pang general information. Ulitin natin, mag-review ng mga basic mathematics, English, logical reasoning at general information. So kung nahirapan kayo sa reviewer ninyo, maaring mag-search lang kayo dyan sa YouTube. Marami na dyang mga reviewer na ating makita. No, i-search nyo lang. So maglalabas na yan ng kusa. Ang pangwalo, ulitin ko, ay failure in written or aptitude examination. So dapat isa sa mga ating paghahandaan, no, na minsan nakakaligtaan ng ating mga aplikante para sa written examination. So dapat mag-review ng basic mathematics, English, logical reasoning at iba pang mga general information. Ang ating pangpito sa listahan ay poor interview performance. Maraming mga kwalipikadong aplikante ang hindi nakakapasa dahil sa interview. Ang ilan ay kinakabahan, hindi malinaw sumagot o di kaya nagpapakita ng kakulangan sa kumpiyansa at disiplina. So dapat during interview, maging tapat ka lang sa iyong mga sagot. So mag-practice sumagot ng mga karaniwang interview questions para pagdating ng araw o pagdating ng interview period time, ay hindi ka na naninibago or sanay ka na. So, ulitin ko, mag-practice sumagot sa mga karaniwang interview questions at laging maging tapat sa iyong mga sagot. Number 7 ay poor interview performance. Then, number 6 ay disciplinary or legal issues. Ang military ay naghahanap ng mga individual na may magandang moral characters. Ang pagkakaroon ng seryosong disciplinary issue o legal problems ay maaaring maging hadlang sa iyong application. Ang pinaka-tip natin dyan or advice natin dyan ay panatilihin ang malinis na record at iwasan anumang gawain na maaaring makasira sa iyong reputasyon. Isa din kasi sa mga requirements na isasubmit natin ay ang ating good moral characters. So dapat panatilihin natin na malinis ang ating mga record at iwasan anumang gawain na maaaring makasira sa ating
reputasyon. No? Number 6, disciplinary or legal issues. Ngayon, papasok tayo sa ating number 5. Nasa kaligitnaan na tayo. Number 5 in the list, failure in a medical examination. Failure in medical examination. Isa ito sa mga paunahing dahilan ng pagkabigo ng ating mga aplikante. Maaring may kondisyon sa paningin, pandinig, sa puso, sa baga, o iba pang sakit na hindi pumapasa sa itinakdang medical standards. So yung pinaka-advice natin dyan ay magpa-medical check-up ka muna bago mag-apply upang malaman kung may kondisyon kang kailangan gamutin. So magpa-check up ka muna bago mag-apply para ma-address mo yung dapat nating address pagdating sa ating kalusugan. No? Dahil maraming bumabagsak dito. Number 5 is failure in medical examination. At ang ating pang-apat, drug test failure. Drug test failure. So dito ay zero tolerance tayo dyan. Zero tolerance ang military pagdating sa illegal na droga. So kahit isang positibong resulta sa drug test ay maaaring maging dahilan ng agarang disqualification or disqualification. Kaya nga tatawag tayo dyan ang zero tolerance at no mercy tayo dyan. So iwasan ang anumang ipagbabawal na substansya at panatilihin ang malinis na pamumuhay. No? So number 4, drug test failure. Ito na tayo sa ating pangatlo, lack of preparation. May mga aplikante tayo na basta na lamang sumubok ng walang sapat na paghahanda. Hindi pinag-aralan ang mga proseso, mga requirements at mga pagsusuring kanilang haharapin. So dapat magsaliksik ka muna, no? Magsaliksik, magtanong sa mga dating aplikante at maganda ng maaga. Lack of preparation para hindi tayo mabigla, no? Magsaliksik, magtanong sa mga dating aplikante at maganda ng maaga. Mag-research tayo kung ano yung dapat na i-prepare natin. At ang ating pangalawa sa listahan ay wrong attitude. Ang military ay hindi lamang tungkol sa lakas ng katawan. Mahalaga rin ang disiplina, respeto at integridad at kakayang sumunod sa mga alituntunin. Ang mga maling paugali ay maaaring magdulot ng pagkabigo kahit gaano pa kataas ang iyong marka. So dapat magpakita ka ng respeto, pagiging maagap at profesionalismo sa buong recruitment process. So dapat low profile ka lang, no? Kahit gaano man kataas yung naabot mo, college graduate ka man, so dapat low profile lang tayo dyan. And of course, papasok na tayo sa ating number 1, giving up too easily. Number 1 reason kung bakit maraming aplikante ang hindi nagtatagumpay ay ang madaling pagsuko. Kapag nahirapan sa physical training, bumabagsak sa mga pagsusulit o naharap sa isang pagsubok, ang iba ay agad na sumusuko. Tandaan, ang pagiging sundalo ay nangangailangan ng tibay ng loob. Ang kabiguan ngayon ay hindi nangangahulugan katapusan na ng iyong pangarap. Maraming matagumpay na sundalo ang minsang nabigo ngunit patuloy na lumalaban. At yan ang ating top 10 reason why applicants fail the military recruitment. Kung ikaw ay naghahanda para sa recruitment, gamitin ang listahang ito bilang gabay upang maiwasan ang mga karaniwang pagkakamali. Maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!